Noong isang gabi, may grupo ng mga kabataan na nagpasyang pasukin ang pamusong abandoned asylum na matagal nang kilala bilang tampok ng mga kababalaghan. May mga kwento tungkol sa mga multo na naglalakad-lakad sa mga pasilyo, mga kaluluwang hindi makaalis, at mga alingawngaw ng mga boses na hindi maipaliwanag. Si Miguel, isa sa mga kasamahan ng grupo, ay hindi naniniwala sa mga kababalaghan. Bagkus, siya ay puno ng pagmamalasakit at angkin ang lakas ng loob. Sabik na sabik siyang makita at mapatunayan na walang anumang kakaibang nangyayari sa lugar na iyon, ng gabing iyon, kasama ang kanyang mga kaibigan na sina Sofia, Marco, at Andrea. Tinahak nila ang masukal na landas patungo sa lumang gusali. Ang kakaibang simoy ng hangin at tila malasakit ng kalikasan ang bumabalot sa kanilang paligid. Hindi ito naging sanhi ng pangamba para sa kanila, bagkus ay nagbigay ng diwa ng kakaibang lakas. Pumasok sila sa pagkakabuksan ng pinto, at kaagad ay naglakbay sa mga madilim na pasilyo. Sa loob ng lumang pader, makikita ang mga tanda ng kaharian, mga larawan ng mga dating pasyente, at mga kaharian ng mga medisina. Bumulaga sa kanila ang mga kakaibang kaluskos ng mga paa. Tilad na sila'y nakakaramdam ng mga presensyang hindi nila maipaliwanag. Ngunit hindi sila nagpatalo sa kanilang takot. Napansin ni Miguel ang isang pinto na hindi katulad ng iba, may kakaibang ilaw na parang sumasayaw sa ibabaw nito. Agad niyang inabot ang kanyang kamay patungo dito, at walang pag-aalinlangang binuksan. Sa pag-aakala niyang makakakita siya ng mas kahulugang himagsikan, tila mas pinatindi niya lamang ang misteryo. Isang madilim na silong ang kanilang kinasalukuyang kinakatayan, walang anumang tao o bagay na makikita. Naramdaman ng grupo ang isang malakas na kuryente ng takot na umikot sa paligid. Naglakad-lakad sila, subalit pakiramdam nila, ay palagi silang patuloy na bumabalik sa unang pwesto kung saan sila nagsimula. Ang mga dingding ay tila nagpapalit-palit ng anyo, tila nanlilinlang paminsan-minsan. Narinig nila ang mga malungkot na mga hibik at hikbi. Sa bawat tiklop ng pasilyo, parang may mga anino na dahan-dahang lumalabas at sumusulpot mula sa mga anino ng kanilang sariling mga katawan. Si Sofia, na unang umunawa sa mga nangyayari, ay hindi na makapigil sa pag-iyak. Ang kanyang mga mata ay pumatak ng malamlam na luha, tila nag-aalab na gisingin sila sa kanilang pangaraw-araw na katotohanan. "Tama na, Miguel. Dapat na tayong umalis dito," mariing sabi ni Andrea, na tila sumuko na sa kaharian ng kababalaghan, ngunit si Miguel ay hindi nagpapatinag. Determinadong suriin ang pagtatangkang ito, tila nais niyang masagot ang lahat ng mga katanungang bumabalot sa kanyang isipan, nang biglang may naglakad na diwa sa harap ni Miguel, isang multo na may malamlam na mga mata at tila naghihintay ng kanyang kasagutan. Ngunit wala siyang masilayan na salita. Napuno siya ng kaba at pangamba. Sa pag-usad ng oras, tila ang mga anino ay lalong lumakas at umigting. Tila ang mga ito ay sumasalubong sa kanila ng mga masasalimuot na salita, at tila nagsusumamo na sila'y lumisan. Sa pagtahak ng grupo palabas ng lumang gusali, naramdaman nila ang pag-unlad ng kanilang takot patungo sa pagbabalik sa mundong kanilang kinasanayan. Ang pinto ay unti-unting nagkakabukas, at isang lihim na pinto ay nawawala na lamang sa dilim. Sa kanilang paglabas, tila ang mundo'y tila nagbalik sa normal. Ngunit sa kanilang mga puso, alam nilang may mga bagay na hindi dapat lapitan at hindi dapat tuklasin. Simula noon, ang abandoned asylum ay naging isang alamat sa kanilang mga isipan, na palaging tatandaan nila sa tuwing magkukwento ng mga kababalaghan sa mga oras ng kadiliman. Ang karanasan na iyon ay nagsilbing paalala sa kanila na may mga bagay na mas mabuti nang manatili sa kakaunti, at huwag lapitan ang mga lihim na pinto ng kasaysayan.